Okay, just for the record, just in case na ako'y magtatanong ulit, no, kung magkano nga ba yung airport taxi and white taxi, ano ang difference, ano pinagkaiba, bakit meron talagang specification or classification like yun nga, airport taxi, white taxi, regular taxi, or metered taxi. So yun po yun, no, masagot ho natin dyan. I don't know kung itong Cebu airport taxi and NAIA airport taxi is magkaparehas ba ho sila ng sistema or magkaparas ba sila ng rules and regulations, pero ito ho yun, no? Nakikita ho ninyo 70 pesos ang flag down rate po ng yellow taxi sa airport taxi and 4 pesos per 300 meters, tapos wala na siyang per minute. So basically parang mas mura yata ang airport taxi, no? And mas safer pa, but anyway Cebu is safe siya para sa akin. I-compare ko ang Manila and Cebu taxi, di hamak na mas ligtas, di hamak na mas cheaper sa Cebu, and at the same time honest yung mga taxi drivers. So yun po, punta tayo sa Mactan New Town. Mactan New Town. Alright. Uulitin ko, since meron ho tayong medyo mahaba-habang tambay sa airport, dahil sa layover ho tayo, gawa nung wala naman talagang rectang or direct flight from Davao City all the way to Caticlan Airport, Boracay, and vice versa. So lagi ho tayong connecting flight or layover, no? So depende na ho yan kay Cebu Pacific kung saan ho tayo assigned mag layover. So it's either sa may Manila or sa Cebu. So yun, sa akin wala problema kasi layover lang naman siya or connecting flight lang. So ang una nitong schedule ho talaga dapat ay Boracay to Manila, layover to Davao. Pero binago niya. So baga last minute, no, binago ni Cebu Pacific yung kanyang layover schedule or yung assigned layover ho natin. So nagano na lang ho daw Cebu, Mactan or Mactan Cebu International Airport. So naisip ko na parang okay yun, parang mas pabor sa akin yun, gawa nung namiss ko rin naman talaga ang Cebu. Kasi nung ako nagpunta ng Cebu nung Sinulog Festival, that's January, sometimes in January, and natapos ko tayong maglagalag sa Iloilo Dinagyang Festival and sa may Boracay noong February. So nag-layover ho ulit tayo sa Cebu, so which is para sa akin is parang blessing in disguise na ako'y makakapag-gala, no, makapag-side trip panandalian real quick sa Cebu, Mactan Cebu and Mandawi Cebu actually, no. Sumakay ho tayo ng taxi at inikot ho natin, nag-strolling ho tayo sa Mandawi Cebu papuntang airport. So yan lang, bali itong taxi na sinakyan ho natin, papunta ho tayo ng Mactan New Town or by Mega World. So gusto ko lang kung may pakita sa inyo kung ano nga ba ang pinaka-latest na hitsura ni Mactan New Town of Mega World sa may Lapu-Lapu City, Cebu. Dahil one of these days, abangan ho natin yan, gagawa ho ako ng parang compilation and comparison ng mga Mega World Townships. So meron ho tayong mga Mega World Township na napuntahan, ang yung abang lingkod na Sigala. So yun na nga, Davao Park District with 11 hectares. Meron ho tayong 160 hectares, no, na Mega World naman sa Boracay. Yun yung New Coast na magiging yun yung pinakamalaking Mega World, no, so far sa buong Pilipinas. Kung meron man ay hindi ko alam kung may mas malaki pa ba kayo, 150 to 160 hectares na area ni Mega World sa may Boracay. So let me know in the comment box sa may nakakaalam ho dyan. And napuntahan na rin ho natin yung Mega World sa may Pasay, no, dyan sa harap ng Terminal 3. Napuntahan na rin ho natin yung Mega World syempre ni Iloilo na napaka-iconic and very static, 72 hectares. And ito na nga si Mactan New Town sa may Mega World Lapu-Lapu City, Cebu, Mactan Island. That's 33 hectares. So malaki din, no. So yun, bali gagawa ko tayo ng one of these days, no, magiging future content ho natin yan. So yun lang, bali instead na magmumukmuk or magsi-cellphone dun sa may Cebu, Mactan Cebu International Airport, mas pinili ko ho na magsakay ng taxi papuntang Mactan New Township nga, no, at magtitingin-tingin. Kasi nung huli kong punta dito sa Mactan New Township ay noong kailan ba yun? Basta last year, no, 2023. Kasi noong ako'y nagpuntang Cebu nung sometimes in January, dahil nga ako'y nag-witness nung Sinulog Festival, hindi ako nakakuha ng chance and opportunity na makapag-update, no, sa Mactan New Township sa Mega World sa may Lapu-Lapu City, Cebu.
Kaya ito yung parang chance and opportunity. So hindi siya ganun ka masyadong luma itong video. Although parang 5 months ago na, February, so March, April, May, and June. So 4 months, no? Nasa 4 months na itong nahalipas itong video. So parang naano na siya, naantala lang yung pag-upload. Kumbaga parang naipon lang siya, no? Na-standby ho siya sa ating SD card, sa ating storage room. So ito na yon, it's about time na ma-upload na ho natin siya para makapag-bura na rin tayo ng mga stocks ng mga video, ng mga footages. So sa mga Cebuano dyan, ng mga nanonood, mga Opunganon, di ba mga Opunganon is ang tawag sa mga taong naninirahan, no? Sa may Lapu-Lapu City. And syempre, pero in general as Cebuano talaga matatawag. So yan, kumusta mga bay, mga higala, mga amigo, mga amiga, no? So kumusta kayo dyan? Hope all is well. And syempre, yan, pasyalan ko tayo dito. Maganda ang kanilang kalsada. May kita nyo naman, meron din silang parang solar lead light, patawag yan, yung nakabaon sa naka-installed sa mga highway kalsada. Although common na ho yan sa Pilipinas, hindi ho natin masasabing Cebu City lang, Iloilo or Davao or somewhere, no, ang meron ganyan. Halos lahat na po ng mga lugar, especially kapag ito ay highly urbanized city. Syempre pag highly urbanized city, first class yan, highly urbanized city. So ibig sabihin maraming pera, marami ho silang kayamanan. So afford na ho nilang mag-invest para sa ganyang facility, lalo sa mga highway, mga national highway, super highway or mga diversion roads. Para lang din talagang parang linya siya to para safety ang mga motorista, ang mga lahat ng babiyahe. So yun lang, ano bang mga ganap diyan sa sa Cebu? So yun pa rin, bali may mga nakuha ko tayong mga articles, may tayong mga nababasa tungkol sa mga datos, no, na Manila, Cebu, Cagayan de Oro City, tapos parang ang layo yata ng Davao, parang pang-5, pang-6, I don't know, basta sa Oxford ba yun? Basta first si Manila, tapos second si Cebu, tapos si CDO. Congratulations, no. Sa totoo lang, ganito yan ang iba ay parang syempre natutuwa, no, gawa nung nalagpasan nila si Davao City. Natutuwa ang mga taga CDO kasi nalagpasan si Davao City. Pero sa akin doon, kumbaga kung yun naman ang ikaliligayan ng mga taga CDO, so then be it, no. Pero para sa akin, happy ako na kumbaga na sila, talagang umangat talaga sila lalo. So talagang ang Cagayan de Oro City or soon to be Metro CDO ay or Metropolitan CDO ay hindi talaga siya nagbibiro na talagang nagsisikap, very thriving and very progressive din yung talaga yung kanilang syudad, no. Kaya yan, kita nyo naman parang nasurpass nila yung, basta anong tawag doon, basta hindi ko masyadong makita yung article muna, basta someday or one of these days, baka bukas sunod na araw, i-content ho natin, pag-uusapan ho natin yan para tapos sa tulong na rin ng Wikipedia. Anyway, so yun lang, bali Mactan, Cebu. Ito parang Lapu-Lapu City, Cebu is siya ng highly urbanized city sa mga hindi nakakaalam, and almost 500,000 na ho yung kanilang population, kunti na lang, no, para mag 500,000 population na ho sila. Tapos sila, syempre first class highly urbanized city, income class. Tapos maganda ang kailangan hangin, tama-tama lang yung temperatura. Kumbaga yung init ng araw tsaka yung hangin, tamang timpla lang talaga siya, hindi siya maalinsangan. Basta isa sa pinaka nagustuhan kong atmosphere talaga sa Cebu is itong Lapu-Lapu City. In fact, kung tatanungin niyo ako kung ano nga ba ang kung kunyari ako ay bibigyan ng pagkakataon na manirahan, no, somewhere in Cebu, so pipiliin ko is hindi Mandawi City, hindi ang City of Naga, hindi ang Cebu City, hindi rin ang Minglanilla, hindi ang Talisay, hindi ang Carcar, hindi ang Lasyon, hindi ang Liloan, kundi ang Lapu-Lapu City. Kasi ang daming sa Lapu-Lapu City kahit wala siyang SM, talagang solved na solved pa rin, no? Kasi meron ho tayong mga makakain dyan ng mga sanggipsal na napakamura, super the best and legit, no? Ang sarap, mga Korean restaurants. Nahihilig na ako sa mga sanggipsal and mga Korean restaurants. Tapos meron ho silang dagat, syempre Savoy Hotel, meron ho silang dagat, no, sa Mega World, no? 350 pesos ang kanilang bayad, entrance fee, ma-access mo na yung dagat kapag hindi ka guest, no, or residence, or hindi ka guest ng kanilang hotel. So ano pa ba, maraming syempre sasakyan, no? Marami, may taxi, merong habal-habal, meron silang, I don't know kung may angkas ba sa Lapu-Lapu, meron yata, kasi part siya ng Cebu, diba? So meron silang angkas, meron silang Grab, meron silang taxi syempre, and meron silang mga modernized jeep, buses, and mga tricycles. Basta maraming means of transportation sa Lapu-Lapu City. Kaya at saka ang ganda ng mga mga resort nila, mga inland resort, yung may mga swimming pool. Tapos meron naman silang shopping mall, no, Gaisano.
So kahit wala silang ano, tsaka Robinson, may Robinson ba? Parang meron, meron nga Robinson. So kahit walang SM ang Lapu-Lapu City, Cebu, still livable city pa rin siya sa akin. Accessible siya. Plus, andun yung airport, syempre malapit. So bakit hindi ko pipiliing manirahan sa Cebu City? Kasi sa Cebu City, parang medyo pricey, no? Medyo ano siya, medyo mahal para sa akin Kumbaga, namamahalan ako sa Cebu City. Tapos sa Mandawi naman ay parang ano siya, parang wala kang masyadong ano no, walang masyadong pasyalan sa Mandawi City. In fact, wala ho nga tayo nakitang ano doon yung mga night market, no? Unlike sa Cebu City na meron talaga silang Carbon ba yun? Yung public market nila na meron silang Carbon na night market. Meron ho silang IT Park na merong Sugbo. Sugbo Mercado, Sugbo Mercado. Basta yun. Tapos meron din sila sa CBD. Madalawang SM. Basta marami, no? Marami kang mapupuntahan, gagawin na mga gala and tours and adventure sa Cebu City. Sa Mandawi is wala. Parang yun na siguro yung yung parang Splash Island ba yun, yung may mga swimming pool, mga giant slides. So yun lang yung nakita ko, pero hindi ko siya nasubukan. So ibig sabihin, sa Cebu province or sa rehiyon ng Cebu, Central Visayas, so pipiliin ko ang Lapu-Lapu City. Kasi meron din silang night market. Upo nga nun. Ang hindi lang talaga maganda pala sa Lapu-Lapu City is yung traffic kapag ka peak hour. So hindi siya advisable para sa akin o sa lahat no na magbiyahe talaga, lalo kung papunta ka ng airport at malamang ikaw ay malilate kapag dadaan ka ng peak hour. So mas maganda na advance pa talaga papunta ng airport kasi wala silang mga bypass roads and diversion roads and skyways. Ang meron ho sila is yung mga main roads lang talaga na tag-iisang lane lang din, no? At 2 lanes lang, no? Papunta dito, papunta roon sa Lubungan. And wala silang sidewalk actually, no? Tapos kulang pa sila sa drainage system. Ibig sabihin nun kapag malakas ang ulan ay magkakaroon talaga ng pagbaha, no? Pag-apaw ng tubig. Yan lang, no? Pero maganda. Gusto ko yung hangin tsaka yung yung klima ng araw nila. So perfect blending or perfect combination yung kailang klima. Tapos yun lang, no? Basta pagkain, sarap ng mga sanggipsal, nagsikalat, ang daming mga Korean foods. Tapos dagat nga, no? Talagang hindi ka hindi mo na kailangan pumunta ng ibang lugar, mamasahe ng napakalayo o bumiyahe ng napakalayo para lang makapag-enjoy ng malinis at magandang mga beach resort. Kasi Lapu-Lapu City itself can offer, di ba? So yun lang, ano sa tingin nyo? Okay ba yung naging pasyaho natin na kumbaga imbis na magtambay ron sa airport ay dito tayo maglalagalag na lang sa Mactan New Town sa may Mega World, Lapu-Lapu City, Cebu, Mactan Island. So, yun lang. Thank you for watching.